Welcome to Indai's Japanese Vocabulary. Ang vocabulary po ngayon, Level N2. それではですね、次、しゅんちゃんさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。公布tayo. 育てをする。これははい、子育てをする。そうです。子育てをする。Ano po ang 子育て? Pagpalaki ng bata. そうです。Pagpapalaki ng bata. Anong gagawin niya po sa pagpapalaki ng bata? Anong gagawin po? Pakainin. Alagaan. Bale po kasi, pag sinabi po kasi pong 子育て, isa po siyang noun. Tapos, kinonjugate po siya sa o suru, kaya magiging po siyang verb at magiging paano po siya sasabihin sa Tagalog. Paano nga ba? Kusodate, Pag noun po. Pag-aalaga. Thank you. Pagpapalaki. Pagpapalaki sa bata. Tama po ba? Yun po ay kapag kusodate lang po. Noun po siya. Ngayon po, kinonjugate na po siya sa o suru, kaya magiging verb po ito lahat. Paano na po siya sa Tagalog? From pagpapalaki, paano na po siya? Pagpapalaki. Ayan po si Joday-san po sa baba. Iba po yung komento dito sa akin. Well grow po nung lumabas. Ego. Pumasok. Sa baba po si Mia-san, si Joday-san. Ginagawa niya na po yung noun na pagpapalaki. Kaya, magiging Paglaki ng bata. hindi po, nakita niyo po yung sagot po ni Joday-san sa baba po, tapos ni Mia-san po, tapos si Victory-san po. Tinday grow up po yung lumabas dito. Grow up. Maglaki. Magpalaki. Magpalaki. Hi, so des. Naka-ano po siguro kayo, naka-auto translation po. Meron po kayo po makikita po dyan letter A. I-tap nyo lamang po yan. Lalabas po yung Tagalog po. Sige po, thank you po. Hi. So, sa Tagalog po, magiging magpalaki ng bata. Kusodate o suru. Hi. Ngayon, kung meron po tayong kusodate, meron din po tayong salitang Ikuji. Hi, ikuji. Ano naman po ang ikuji? Ano nga ba yun? Parang naging bata is, ano yun? Infant. Bata. そうだね。Bata din po siya kaso. Hay, tulad po ng sinasabi po ng iba, infant. Pag sinabi po kasi pong ikuji, ito po, maliit po itong bata. So, pagpapalaki ng bata rin po siya, katulad po ng kusodate. Pero, batang from 0 to 6 years old before pong umakyat sa elementary. Hay, ngayon po, pag kusodate, covered niya na po yung ikuji. Nasa under na po ito ng ikuji. At pwede rin pong, pati po yung kahit junior high school na, kusodate pa rin po ang tawag doon. Hay. Kumbaga, ito po yung general. Ngayon, ito pong ikuji, from 0 to 6 years old po. Hay, それがikuji desu. Hay. Ay, isaimasu. Kaunting lang po, diferensya po nila. Hay, sige, ikimasu. Kodomo o kawaigaru? Hay, kodomo o kawaigaru. Ano po ang kawaigaru?
Pangit yung ugali. Honto? Ano po ba yan? Spoil the child. それはまた別ですね。Hindi po siya spoil. Ano po ba? Cheerful? Si Jake Stan po, pwede po. Actually po kasi guys, mahirap po itong Tagalog kasi wala pong eksaktong Tagalog ng kawaii garu. Hay. So pwede po natin sabihin alagaan at mahalin ang bata. Kumbaga, yung kawaii garu is from the root word kawaii. Ibig po sabihin cute. Hay. Yung garu, ginagawa niyong parang binibaby niyo siya, ang cute mo naman, ganyan. Ginagawa niyo yung mabuting bagay sa batang yun. Ano po? Yun po ang kawaii garu. Hay, wala po talaga siyang eksaktong Tagalog sa sa atin. Kaya ito po magbabago po ang translation po nito, depende po sa nagta-translate or depende rin po sa nakasulat po sa sentence. Hay. Ngayon naman po, dito naman po tayo. Kodomo o amayakasu. Hay, kodomo o amayakasu. Kanina po may spoil ito na po yun. No? Yun, opo. Ito po yung i-spoil ang bata. Hay. I-spoil ang bata. Ano po? Opo. Hay. Yun po ang amayakasu. Hay. Ngayon, kung meron po tayong amayakasu, meron din pong salitang kodomo ga amaeru. Hay. Kodomo ga amaeru. Binibaby yung bata. Kanina, kodomo o amayakasu. So, kayo yung gagawa ng pag-i-spoil sa bata. Ngayon po, kodomo ga amaeru. Yung bata ang naglalambing. So desu. Kodomo ga amaeru って言ったら、lumambing ang bata. So desu. Kodomo ga amaeru. Lumambing ang bata. Nang kane, ちょっとね、難しいよね. Kasi halos magkaparehas po sila. Pero dito po, kodomo, preposition o, amayakasu, spoiled ang bata na po. Kayo po yung gagawa nun. Ngayon po, kodomo ga amaeru. Yung bata ang lalambing. Hay. Lumambing ang bata. Hay. Then, 次です。kodomo o shitsukeru. はい。子供をしつける。Ano po ang しつける? Pagalitan? Iba po kasi ang pagalitan. Shitsukeru. Punain? Diyan na. Discipline. Suzuki continue. しつけるはまた別ですね。Ayan po si Kevin san. Disiplinahin po? So des. Disiplinahin po ang しつけるpo. Ano po? Hay. So, pag sinabi pong kodomo o しつける, ano na po siya? Disiplina? Disiplinahin? Disiplinahin ang bata. So des. Hay. Disiplinahin ang bata. Hay. Dito po しつけるpo siya. Ano po? Ngayon naman po, pag sinabi pong Shitsuke? Shitsuke? Ano po ang shitsuke? Disiplina lang po? Ito po, magiging noun na po siya. Yung shitsukeru, ano po ito, verb po ito. Disiplinahin na po siya. Action verb na po. Ngayon po, pag sinabi pong shitsuke, magiging pagdisiplina po. Apo, isa po siyang noun. Hay. Ngayon naman po, magbabago naman po ang ating vocabulary. Hay. Oshiri o tataku. Ay, sakit naman nun. Hay, oshiri o tataku. Ano po ang oshiri? Puwet. So desu ne. Ano po ang tataku? Hampasin ba yun? Hay, hampasin. O kaya tulad po ng sinabi po ni Ensan, paluin. Paluin. Yung kosan konbanwa. So desu, paluin. Kaya, pag sinabi pong oshiri o tataku, paluin ang puwet. So desu, paluin ang
Puwet. Hai. Dewa, meron naman pong salitang どうなる donaru. どなる So. Ang ganda ng pagkakabigkas natin. Ano po ang donaru? Parang may kanji ng galit. Di ko po So. Ang galing. Opo. Totoo po. Ito po ay kanji na galit. Ito po ang pag-iyak ng mga birds, ng mga animals. Hai. So, pag ganito na po siya, pag donaru na po siya, ano na po ang meaning nun? Si Kevin-san, tama po yung sagot. Sumigaw. Sigawan. Apa. Sigawan. Hai. Sigawan po ang donaru. With galit. Kumbaga, hindi lang siya bastang sumigaw na, humiyaw na, ay, hindi ganyan. Ano po siya? Sumigaw po ng galit. Hai. Halimbawa, galit ako kay Shen Chang-sam. Ay, sorry po. Halimbawa lang yun. Mapalo yung pet. Halimbawa, Shen Chang-sam! Saan ka? Ganyan. May halong galit. Yun po ang donaru. Hai. Magagamit namin yan. Kasi po kung pagsigaw lang po na pagtawag, sumisigaw kayo para tawagin, hindi po kayo galit. Ang tawag po doon, ogoe o dasu. Paglabas ng malaking boses. Ogoe o dasu. Opo, ganyan na po siya. Iba po sa donaru. Hai. At ito naman po, next po natin, Yosu. 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 So, ang galing. Hay, ano po ang yosu? Yosu miru? Yan ba yun? それは、yosu ですね。 Yosu pala, は sorry い、po. これは yosu. Ayan, si Yosu. Kevin san po. Stop. Tumigil. Hay, tumigil. Hay, or pag, Pag hinto. o kaya tulad po ng sinabi po ng Kevin san, tama rin po yun. Yamiru. So, des. Parang napapansin ko, magaling si Kevin san. Opo. Ne? Hay. Pag sinabi pong yosu, tumigil, o kaya, kumbaga yung yosu, ang ibig po sabihin po ng yosu, gagawin nyo sana yung isang act, pero pinigilan nyo, pumigil kayo. Kaya paghinto, or mas accurate po yung sabihin na tumigil. Kasi gagawin nyo sana yung act na yun, pero nag-yosu kayo, yoshita. Ne? Hay. 例えばね、これ。この話は、よす。よ、よす。予想。予想。はい、予想。この話は予想。はい、この話は予想。So, ano na po ang meaning po nun? Parehas lang po yung yosu at saka yoso. Pero, ito po yung parang nag-aaya po kayong gawin yun. Itigil mo na yung sinasabi mo. Itigil na natin ang usapan. Ano po ang kono? Usapan. Usapan na? Tigil na natin ang usapan. Na? Na ito. So. Kono is ito. Hay. Kaya, ihinto na natin ang usaping ito. ihinto natin ang usaping ito or ihinto natin ang kwentuhang ito. Depende po yun sa nagta-translate po. Hay. Last po. Kinagamit din po. Yoshinasai. So. With feeling yun Hay. Magagamit ko yan at Inday. Hay. Yoshinasai kapag nagtatawag kayo ng attention or minsan po kapag kung meron po kayong anak, sasabihan niyo po yung anak niyo, Yoshinasai. Medyo may halong inis, ganyan po. Ano po? Hay. Ito naman pong kabila po. Yose. Medyo may pagka-rude na po ito. Yose. Hay. Arigatou gozaimasu. Nag-complete po ng gift. Hay. Pero parehas po ang meaning po ng Yoshinasai at Yose. Yung Yoshinasai, more on yung mga magulang, mga teacher ang nagsasabi. Yung Yose, napaka-rude na po niya. Ano po? Hay, yun po yun. Hay. Kaya, sa Tagalog, Huminto ka. huminto ka. Ganyan.
Minto ganyan. ka. So. Pag rude po, pag yose po, paano na po yun? Hindi ko po ma-feel. Hindi ko pa Hindi niyo ma-feel. ma-feel kasi Sorry mabait po. yung heart niyo. Hindi ko po ma-feel. Sorry po. Yeah. So hanggang dito po ang inyong i-recite. Meron po tayo pong katanungan. Wala na po. Wala po. Arigatou gozaimasu. Mata yoroshiku onegai shimasu. Salamat po. Sa baba po meron po tayo pong katanungan. Meron po ate. Hay. Mula po kay Sari-san po. Yung Donaru daw po, tsaka sa Kabo, ano daw po yung difference? Donaru is sumigaw ng galit. Donaru po, ano po? Hay, kung mapapansin nyo po, at tulad po ng nabanggit po ni Shen-chan-sang, meron po siyang kanji na galit. Ano po? Yung po ang donaru, sumigaw ng galit. Ngayon po, pag sakebu, sumisigaw lang. Hay, in general po yun na sumigaw. Hindi po natin alam kung galit ba or just sumisigaw lang siya para marinig siya. Hay, pero it doesn't mean na galit na siya. Yun po ang pagkakaiba po ng sakebu at ng donaru. Hay. Thank you po, Ate Inday. こちらこそありがとうございます。 Ito po ay cut out from our free and 2 lesson class. Sa taong 2026, may free and 2 lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing Monday and Friday at 8 p.m. Japan time. Meron din po tayong live tuwing Wednesday, subalit sa live na ito ay pinapakita lamang ang private lesson namin ng Chokai with checking pronunciation. For more information, maaari niyo po kami i-contact sa link na nasa aming profile. Kung nais niyo naman pong sumali sa aming free lesson, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP sa TikTok. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.